Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, pag-usapan ho natin pa rin ho itong napaka-controversial ho na flood control budget na kung saan ay di umano, Di umano, na mukhang totoo naman talaga yung di umano na may katiwalian ho rito ho kung papaano ho nilustay, ginastos ho ang flood control budget. Ba't nasabi nating itong di umano may katiwalian? Totoo, hindi naman di umano. According nga dun sa ginawa ng pag-inspection mismo ni Pangulong Bongbong Marcos, dun ho sa Bulacan, isang lugar ho doon sa Bulacan, meron hong 220 meters hong kanal doon na lalagyan ng flood control budget na ang halaga ay 55 million. So matotal na ilabas yung pera, pero kahit isang hollow blocks, kahit ho isang araw na nagtrabaho man lang doon na isang taong kontraktor, nagpala man lang na nagpala, wala hong nangyaring ganun. So literal hong nakawan ho ito talaga. Ang problema kasi rito mga kababayan, katulad niya kay Pangulong Bongbong, ang binanggit ho mga 15 contractors lang. Tinanggi muna hong pangalanan ho yung mga politiko sa House or sa Senado kung may itong mga politikong ito kung sino man sa kanila sangkot ho dito ho sa katiwalian ho ng flood control budget. And ayon din sa pananalita ho, ginawang ginawang privilege speech ni Senador Pampilo Lacson doon sa Senate kahapon ba yun, nung isang araw. Ayos kanyang pananalita. Mukhang may mga involved talagang kilalang tao rito. Mabibigat na tao at makakapangyarihan tao ho rito sa mundo ho ng politika. Ngayon nanawagan ho si Representative Valeriano. Si Valeriano, congressman ho ito, na pangalanan na kung sino ho yung mga mambabatas na yan. Kasi nga magkakaroon ho ng investigasyon dyan. Ewan ho natin kung matutuloy talaga na, kasi nga ang involved niya mga congressman Hindi alam kung sino. So ibig sabihin everybody is a suspect. Hanggat walang pinapangalanan, lahat pwedeng pag-isipan. Isipin mo ang involved doon sa loob. Ang mag-iimbestiga yung nandun din sa loob. So ano ito? Circus. Kaya ang maganda rito, bago man lang masimulan, kung totoo man mangyayari na taga House of Representative din ang mag-iimbestiga, pangalanan na. Kung sino yung mga involved na yan. Para hindi magmukhang tangaan taong bayan. Mamaya merong mag-iimbestiga dyan. Yung pala kasama naman pala siya. Pakinggan nyo to mga kababayan. Na ang mga sangkot na kongresista sa umanay katiwalian sa flood control projects para mapanagot. Yan ang giit ng isa namang kongresista matapos ang mga isiniwalat ni Senator Ping Lacson sa kanyang privilege speech kahapon. At live wala sa kamera na sa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Marian, ano ba ang reaksyon, ano ba ang komento ng mga kongresista dyan tungkol dito sa speech ni Senator Lacson? Yes, Ruth, nakagagalit at nakasusuka ang sistema ng korupsyon. Yan daw yung naramdaman ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano nang mapanood niya yung privilege speech ni Senator Panfilo Lacson tungkol sa mga maanomalyang flood control projects. Dapat daw pangalanan na ang mga sangkot para magkaalaman na kung sino-sino ang mga dapat panagutin. Nadadamay daw kasi ang buong Kongreso sa mga ganitong aligasyon. Mismong si Kong Valeriano wala raw alam sa mga ibinunyag ni Lacson. Sinagot din ni Valeriano ang mga nagsasabi. Tingnan mo, wala rin alam to si Valeriano. Wala rin alam si ganyan. Wala rin si alam si ganito. Wala rin alam si ganyan. So, sino na ang mananagot? Si Chris Ulo na lang. Although hinahamon ho ni Representative Valeriano na pangalanan na kung sino man mga sangkot dito sa House, pwede kaya na may sangkot din sa Senado?
Bakit natin nasabi? Naririnig ho natin yung pangalan ho ni, aminin na natin, huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Naririnig natin yung pangalan ho ni Senador Joel Villanueva. Joel Villanueva, unang-una lalo, yung pinakaunang pumutok na pangalan, sino ba? Di si Senador, Senate President Chis Escudero, na kung saan nung nakaraan taon habang pinag-uusapan ho ang budget para sa 2025 na ando doon yung in-insert niyang pondo para sa flood control budget na 142.7 billion. Siya raw ang nagsingit, siya ang nag-insertion nun. Nung nakarang taon, tumawid pa ho ito sa ahensya ng House of Representatives. Kahit holiday, walang pasok. Ang according naman kay Senate President, ang paliwanag niya, masama bang dumala? Chinecheck ko kung tama ba yung ginagawa nilang trabaho sa BICAM, itong mga staff. Na medyo naguluhan ho yung iba. Sabi, holiday daw yun. Sino nagtatrabaho doon? Sino ang checkin mo? Baka may kinausap ka namang tao na nando doon na iba ang usapan ninyo. Sabi niya kasi, masama ba? Sabi natin hindi masama. Pero tama ba na ang isang taga-Senate, taga-Senate President, taga-Senado, natatawid doon sa kabilang ahensya? At checkin mo kung tama ang ginagawa nilang trabaho? Taga-Senado ka? Ano to? Taga-Jollibee, chinik yung crew ng McDo, tinitignan kung tama yung service crew, kung tama yung mga ginagawa ng service crew ng McDo, taga-Jollibee ka, ganun ba yun? Sabi natin hindi kasi sabi niya kasi masama ba? Hindi masama, pero hindi ba tama? Tama ba yung ganon? Na tatawid ka sa kabilang ahensya, hindi ka naman taga-House, taga-Senate ka naman. Wala bang ibang pwedeng mag-check dyan at kinakailangan ikaw? Kaya nga sabi ko, kung itong si Representative Valeriano, inahamon na pangalanan na kung sino yung mga taga-House of Representative na sangkot dito sa katiwalian, dito sa flood control budget, meron kaya sa Senadong mababanggit. Isipin mo, no? Parang circus, ano? Isipin mo. Taga-House ng mga involved, ang mag-iimbestiga, taga-House din. Sabihin na, Chris Ulo, baka naman yung mag-iimbestiga, hindi naman involved. Sabihin natin hindi involved. Masasabi mo ba na mawala mga pare-pare system yan? Paano kung hindi lang, paano kung yung mag-iimbestiga wala doon sa pangalan na hawak ni Pangulong Bongbong. Pero nabigyan nyo ng balato nung mga sangkot mismo, nabalatuhan yung mag-iimbestiga. Di ganun din yun. Kaya nga, according naman sa anak ni Pangulong Bongbong na si Representative Congressman Sandro Marcos, hindi siya pabor na sila ang mag-iimbestiga taga-House. Si Sandro Marcos na yun, Kasi nga, parang nakakaloko, Para ba mangyayari, iimbestigahan yung, ang mag-iimbestiga yung mga sangkot din, tapos ililigtas nila yung mga sarili nila, tapos ang ididiin na lang mga kontraktor. Sabi nga, gagawa ba ang kontraktor ng isang substandard na dike or flood control na kung saan, gagawa ba sila ng ganyan? Maglalakas loob ba sila magkaroon ng ghost project sa isang distrito na walang mga nalagyang mga politiko? Hindi natakot yung mga yan. Bakit nga hindi maglalakas loob na hindi na ituloy yung project? Bakit maglalakas loob na magtrabaho ng substandard na flood control? Alam naman nila na hati na yung pera. Siyempre, alam nila na wala na silang makakasagupa dahil lahat ay nabusala na. Pakinggan natin. Sasabing may conflict of interest kapag iniimbestigahan ng Kamara ang mga maanumalyang proyekto kontra baha. Aniya, meron din naman daw oversight function ang Kongreso na dapat nilang gampanan. Kahapon, sinabi ni Senator Ping na hanggang 6% ng pondo para sa flood control projects ay napupunta umano sa mga may hawak ng distrito bilang royalty o lagay. Samantala, sinagot din ni Valeriano ang banat ni Vice President Sara Duterte na hindi lang dapat mga kontratista ang imbestigahan. Ito maano dyan. Pagka kaya kasi sila nag-amyenda nitong mga budget na ito House, Senate,
Kung meron kayang magsalita, halimbawa, may nabanggit na taga-house, siyempre, mangyayari niya sila, sira. Tapos, ang nasa mindset nila, may taga-senado, senado mabango. Darating kaya yung point na may banggitin ng mga taga-house sa Senate na nakakuha rin ng budget ng flood control. Ha? Kasi mangyayari niyan, house lang sira, senado mabango. Ano tanggap? Hindi na ako magtataka pagka nadiin ng house may mabanggit ng taga-Senate. Diba, Chis? Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.